Praise the Lord. Tayong lahat po ay magsitayo at buksan natin ang ating mga Bibles doon po sa aklat ni Marcos. Sa chapter number 11. At babasahin po natin magmula sa verse number 1 hanggang doon po sa verse number 14. And again, let us read with understanding. Amen? Let's take time to read the Word of God and let the Holy Spirit work in you. Yung pag sinasabi natin na nagbabasa tayo, let Him illuminate your mind and your heart. Dapat pag binabasa pa lang natin ang salita ng Diyos, ay ramdam mo na yung hininga ng Panginoon. Ramdam mo na yung Kanyang nais na ipahiwatig sa atin. And it may be different from what I am going to bring today, but you see, that's the joy of reading the Word of God. Pero pagkatapos niyan, pag nag-umpisa na, ay then nag-umpisang i-preach doon ka na sa nais ng speaker. Ang tawag nito, ikaw ay sumunod para ikaw din ay pagpalain ng Panginoon. As I was also blessed as I was reading the Word of God. Alam ko na rin itong verse na ito, pero you see the searching effect of the Word of God. Lalo na pag sa mga patapos na mga taon na kagaya nito. Kasi nag-umpisa tayo with a big bang, di ba? Sabi natin, pagdating ng New Year, ang dami nating mga pangarap sa buhay na dapat tapusin at gawin. Ngayon, pagdating mo na doon sa kahuli-hulihan, doon sa patapos ng taon, ay dapat nakikita na natin kung nasaan na tayo doon sa mga nais nating magawa sa ating buhay. Yun ang tamang klase ng pamumuhay, mga kapatid. No? May direksyon. Hindi yung pawardi-wardi. Hindi yung beating the air. Dapat talaga ay mayroon pong tayong tinitingnan in the end of our lives. Okay, let's read. Well, I will read verse 1, you read with me in verse number 2. Ganun po yun hanggang marating natin verse number 14. And when they came nigh to Jerusalem unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, you shall find a colt tied, whereon never man sat. Loose him and bring him. And if any man say unto you, Why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him, and straightway he will send him hither. And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met, and they loosed him. And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt? And they said unto them, Even as Jesus had commanded, and they let them go. Galing talaga, no? Basta sinabi ng Diyos, sundan mo lang, yun din mangyayari. No? That's how powerful the word of the Lord is. Hindi man natin nakikita na mangyayari, parang imposible yata. Kukunin mo yung colt doon na nakatali. Ay, baka tagain ka ng may-ari. But as the Lord said, He has need of it. And then verse number 7, and they brought the colt to Jesus and cast their garments on him,
and he sat upon him. And many spread their garments in the way, and others cut down branches of the trees and strawed them in the way. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Ang po ninyo ay napagandang bagay, makita natin na pagkatapos ng magandang mga sinabi natin sa Diyos, winworship natin siya, inawitan natin, nagsabi tayong malakas na amen. Just like this at the triumphal entry. Pero sa totoo, naghahanap ng Diyos ng bunga. Hinahanap niya yung bunga. Hindi lang yung ating mga sinabi, pero yung bunga. Na kung siya po ay bibisita sa ating buhay, nawa, He would not just find leaves. Mga mayayabong ba, yung mga pampayabang, kundi mga bunga. Dakilang Diyos, muli po, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na inyong ipinagkakaloob sa atin upang ikaw nga po ay sambahin namin. Magkaroon ng pagkakatipon kagaya nito. But we will come always to that point when you would look into our lives. Yun pong ipinagkatiwala mo na buhay na walang hanggan sa amin. Yung ipinagkatiwala mo po na gospel sa amin. Inaasahan mo po na ito'y mamumunga sa aming buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maunawaan ito at gumawa po kami ng mga hakbangin so that we can indeed accede to what you want us. Maraming salamat pong Panginoong Diyos sa inyong salita. Tulungan niyo po kami ngayong hapon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. He found nothing but leaves. Alam po ninyo, itong mga katagang yan ay nagpapatutuo sa karakter ng Diyos na atin pong pinanampalatayanan. Are you saved? Do you believe the God whom I have believed and that the churches believed and that the Bible teaches? Dalawa lang yung naniniwala doon na yun ang kanilang pananampalataya. Nakuha niyo ba yung tanong ko? Do you believe that the God that we believe in this church, that the God that we preach in this church, the God that we say, I love you, Lord, is a God that looks for fruit. Kaya hindi lang ho ang pananambahan ay salita o kaya magandang awit. Pero dapat ay may bunga.
Pinagkalooban tayo ng Diyos ng gospel sa atin that made our life. Hindi ba doon nag-umpisa ang totoong buhay natin? Makinig ka maigi ha, nung ika'y ipinanganak, hindi naman talaga doon nag-umpisa ang buhay mo. Ipinanganak ka para mamatay. Sabi ni Elsa, gumanon siya. Hindi, tingnan mo, pag pinanganak ka, di ba tumatanda ka, ang susunod naman talaga dyan, kamatayan na? Pero may mga hindi pa ipinapanganak, pero patay na. Yung iba, nakaka 1 year. Pagkatapos, bago mag 2 years old, patay na. Amen? Nakikita na kayo, bago mag 2 years old, patay na. So, hindi tayo pinanganak para talaga mabuhay. Ine-expect na natin yan. Kaya magpasalamat ka kung naka 2 years old ka na. Amen? Lalo na pag naka 3. At lalo na pag nakiging isang siglo ka na. Ilan siglo? Alam mo ang siglo? Ha? Ilang siglo ka na sa mundo? 4 na siglo? Ang ibig sabihin, 400 years? Tama, siglo, no? Ang siglo, century. 100 years. Hindi, tinatanong ko nga kung ilang siglo ka na. Sabi mo, 4 na. Ibig sabihin, hindi naman tayo naniniwala na reincarnation. Ikaw, nakailang dekada ka na? Ayan. Ilang dekada ka na? Ulitin natin na. Dekada, 10. Okay. Amen. Score. 1 score. Sa Biblia, meron nakalagay, di ba? 4 score, 2 score. Ano naman yun? Ilan? Aral-aral tayo, ha? Umupo ka ng maayos. Yun, para hindi ka makatulog. Pag sinabing score, ibig sabihin, 20 years. Okay? Score yun, ha? Score. Ano score mo? Wala pa. Wala ka pang 20. Meron ka ng siglo. Lalo na, di ba? Pero meron ka ng dekada. Nakailang dekada ka na? Isa pa lang po. Isa pa lang. Okay, isang dekada. Naintindihan. Dekada. Score. Pagkatapos, golden boy ka na ba? Golden boy ka na? Hindi pa po. Hindi pa? Bakit? Ano ibig sabihin ng gold? Ha? Mayaman? Alang gold? Ngipin mo yung gold? Ibig sabihin, hindi ka nagtututbrush. Gold. Ano yung gold? Mayaman po. Hindi, sa taon tayo, sa taon. Pag sinabing gold. Ayun, 50 pag gold. No? Nakakaintindihan na tayo, ano? Pag sinabing golden boy. O kaya, kalahating siglo. Ano? Kalahating siglo. Ano nga, ilang taon ulit yung siglo? Ilang taon yung siglo? Makinig ka kasi, ilang taon yung siglo? Hindi mo alam? Kanina ko pa sinasabi. Makinig ka. 100 po. Ang siglo equals 100 years. Ilang taon ang siglo? 100. 100. Yan, okay. Pag sinabi nating silver, silver. 25. 25. Okay, very good. Okay. Tingnan nyo, marami bago mag-isang dekada ang buhay, patay na. Bago mag-isang score sa kanyang buhay, patay na rin.
Pero sino dito ang lumampas na sa 2 scores? Pwedeng pakikitayo? Pwedeng pakitayo yung mga lumampas na ng 2 scores. Ay, Ivan? Hindi oh. 3 dekada pa lang yan eh. Oh, yan. Ikaw, Michael. Di ba magpasalamat tayo na nalagpasan natin yung 2 scores? Amen? Oh, thank you. Praise. O sino na dito ang mga lumampas sa kalahating siglo? O hindi ba tayo magpasalamat na sila'y lumagpas ng kalahating siglo? Samantalang yung iba hindi nakakarating nun. Ay, kayong mga ibang senior dyan, ano nang narating ninyo? 2, ano na? Okay. Kalahating siglo, di 50 years. Okay, amen. Okay, so papasalamat tayo. Pero sa totoo, hindi man talaga doon yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin kasi yan ay natatapos. Ang gusto ng Diyos na buhay natin, yung hindi natatapos. Yung tinatawag natin na eternal life. At yan ay nag-umpisa hindi nung ipinanganak ka, kundi nag-umpisa nung ikay tumanggap doon sa gospel. And when He has given us the gospel, when He has given us the eternal life, He likes to see the fruits of that life that He has given you and me. Yun po yung hinahanap ng Diyos. Kaya huwag na tayo masyado doon sa natapos nating aral sa mundo. Sapagkat hindi naman yan ang eternal life. Hindi yan yung bunga ng eternal life na makatapos ka ng iyong abogasiya, makatapos ka ng pagiging inhinyero, na makatapos ka sa lahat ng mga pag-aaral na meron ka, at ikaw ay magkaroon ng flying colors, flying high honors. Hindi yan ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Sa bilang isang Kristiyano, hindi yung pera. Kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi naman yan ang bunga ng eternal life na hinahanap ng Diyos. But I'm not saying that hindi yun mahalaga. Magandang mga bagay ho yun. Na blessing ng Diyos yun. Pero ang hahanapin niya ay bunga doon sa buhay na ibinigay niya sa atin. Kaya kung ikaw ay saved na ngayong araw na ito, pwede bang tumayo ka at magsabi ng malakas na amen? So meron kayong buhay, yung iba patay pa. Sabi ko, tumayo. O so buhay pala lahat ito. So may buhay tayo. Amen. So ang hinahanap ng Diyos na buhay, na bunga, ay yung buhay nung ikaw ay naligtas. Bunga ng gospel sa buhay mo. Amen. Take your seats. Hindi lang yung nasabi natin na tayo ay pupunta sa langit. Pag tinanong ka, ikaw ba talaga pupunta sa langit? You can say it. Pero ang hinihingi ng Diyos ngayon, makita niya, He checks the fruit. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon diyan. The curse of not having the fruit. Tingnan mo sabi ng Panginoon, seeing a fig tree, verse number 13, and seeing a fig tree afar off, having leaves. Talagang mayabong. Kung sa Tagalog, mayabang. Ay, kung sa tao, ibig sabihin ay attractive. Tingnan niyo ang bawat isa sa atin, tingnan mo ang mukha mo, hindi ka ba attractive na dahil
Oh. Hindi, yun talaga yun. Nag-a-attract ng attention yung magandang mga dahon. Pag pumunta ka sa isang lugar, pagkatapos makita mo tagtuyot, walang kadahon-dahon, di ba pangit yun? Pero pag nakikita ka ng mga dahon yan, napakagandang tingnan. Kaya nakita natin yan, attractive. Attracts the eyes of men. Pero tingnan nyo, hindi yun ang hinanap ng Diyos. Ano ang sabi niyan? When He found having leaves, He came. If haply, kung sakali man, He might find anything thereon. May nakita na nga siyang dahon pero may hinahanap pa siyang iba. Amen. May hinahanap pang ibang Panginoon. And when He came to it, He found nothing but leaves. Bakit ito? Gutom ang Panginoon. He needs food. Hindi niya kailangan yung leaf. Gusto niya makita yung bunga. Pero tingnan po ninyo, mga kapatid, ang kanyang galit sa walang bunga. And Jesus answered and said unto it, basahin natin verse number 14. No man eat fruit of thee hereafter forever. Ipambihira yan. Wala lang kakain kahit kailan dyan sa'yo. Ano ibig sabihin ng Panginoon yun? Hindi na siya magbubunga. Hindi, mamamatay na siya. Kaya yung sumunod na pangyayari diyan, nakita ng mga disciples, ito po yung ikinurse nyo. Na wala nang makakakuha ng bunga niyan. Ganun yun, kagalit ang Panginoon sa mga nag-aastang Kristiyano. Pero walang bunga. Sa mga nagsasabi, I'm saved! Oh yes, I'm saved! I have the gospel! Pero walang bunga! In fact, ano pa sabi ng Panginoon diyan? Sa Luke chapter 13. Luke chapter 13, verse number 6 and 7. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon. And what? Found none. Wala rin siyang nakita. May nagtanim ng puno ng punong kahoy na dapat namumunga. Pero nung pagbalik niya, at a time when it has supposed to have bore fruit, pero wala siyang nakita. Walang bunga. Ano sabi ng salita ng Diyos? Then said he unto the dresser of his vineyard. Pero nag-aalaga. Alaga ka ng alaga dyan. This is the dresser of his vineyard. Behold, these 3 years, 3 taon. 3 taon na yang ligtas. 3 taon na yan. Na inaalagaan, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang dami nang alam na verses yan. Nalaban na nga siya sa preaching Nalaban na siya sa turo ng kanyang pastor. Sa turo ng simbahan, nalaban na yan. Daming alam.
Hyper-dispensationalist na nga siya eh. And rightly dividing the church. Marunong na siyang mag-divide. Eh kasi dapat ito yung tamang explanation niyan. Dapat ganito, marunong na siya noon. Ang galing talaga ng kanyang mga exposition. Alam pa niya yung mga Greek term. Kung saan hango ang salitang yan, alam niya ang Hebrew. Kayang-kaya niya mag-explain. Meron siyang tinatawag natin na charisma when speaking. He can persuade men and women and people and children. Nga sila pag nagsasalita yan. Parang ganyan, no? Tatlong taon, I came seeking fruit on this fig tree and find none. Pero walang kabunga-bunga. Ano sabi ng Panginoon? Why cumbereth it the ground? Bakit? Ba't kumakain pa yan dyan? You know, to cumber in the ground, ay dapat may iba kang inilagay dyan para yung mapakinabangan. Walang pakinabang. Andyan lang siya. Nakabarong din. Nakanektay din. Maganda din ang suot. Maayos din, mukhang Kristiyano. Pero walang bunga. Anong ginagawa niya dyan? The gospel that I have entrusted, nais na Diyos makita yung bunga. Kaya nga ngayong gabi, dapat alamin natin ano ba talaga kasi yung bunga yan. Noong tayo ay naligtas, noong tayo ay may buhay na walang hanggan, ano yung buhay? Ano yung bunga na nais ng Diyos makita na pang walang hanggan din? Natural, hindi yung trabaho mo ang bunga kasi hindi namang pang walang hanggan yun. Natural, hindi rin yung pera mo. Natural, hindi yung iyong sasakyan. Natural, hindi yung iyong profesyon. Yung pag-aaral mo, natural yan. Hindi yung diploma. Dahil hindi pang walang hanggan yun. Ang hinahanap ng Diyos ay yung bunga ng buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo at sa akin ng Panginoon. Kaya anong bunga yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunga. Ang bilis lang tayo kasi magaling kayo mag-amen ngayon eh. Number 1. Prayer fruit. Prayer fruit. Hindi yung dinesire mo, pero alam mo naman may kakayanan ka kasi. Panginoon, sana po may pagkain kami bukas. Alam mo naman may pera ka. Amen. Yung bunga ng panalangin na wala ka talagang magagawa. Pero kailangan mong manalangin sa Diyos kasi siya lang makakapagbigay nun. Marami sa atin mga Kristiyano na hindi nai-enjoy yung bagay na yan. Kaya ka naman nagkaroon ng baon, tatay mo may trabaho. Amen. Tapos kunyari daw, nag-pray ka para, Panginoon, ma-perfect ko po yung exam. Pero memoryado mo na. Magandang bagay na nag-pray ka nun. Wala, hindi ko sinasabing masama. But you have to pray kasi po pwede naman ang pitikin ng Panginoon yan. Hindi mo, kahit memoryado mo, pwedeng tanggalin ng Panginoon yun. Ang point ng pag-uusap natin na ito, sa prayer fruit, ay yung mga bagay na wala kang kakayanan that human intervention cannot really produce what you are asking. Yan yung bunga.
na hinihingi ng Panginoon. Ikaw ba nakaranas na? Na wala kang kakayanan. Pero ipinanalangin mo na bigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Wala kang training sa lugar na yon, pero nanalangin ka, Panginoon, kailangan kong magawa ito kasi nga kailangan ko, kaya ikaw ang dapat magbigay sa akin ng talento, ikaw magbigay ng lakas at ng produkto ng gagawin kong ito. Pag titingnan natin ang mga prayer life natin ngayon, mabababaw. Kaya kapag may mga bagay na mahirap talaga yun. Talagang challenge ko ang Diyos. Kasi gusto kong matest yung aking prayer fruit. Minsan kasi ang gagaling na natin, di ba? Pag-aral ka. Ito para advantage ito yung gagawin. No? Mga analysis natin. Kasi kapag itong ginagawa ko, scientific di ba? If this is the stimuli, then this will be the result. If I introduce this stimulus, probably what's going to happen is A, B, or C. So alam na. Kasi ito yung ino-introduce mo. Given that there would be no intervening variable. Alin? Given that everything will be normal and no intervening variable will affect the result of stimuli or stimulus A. And the result will be is B. Scientific. Siya alam natin yan Ano lang, Los Baños way of thinking. Kasi sabi nila, ang Los Baños daw is a science city. Science city. Kaya yung mga thinkers, ng mga tao daw ng Los Baños, lalo na mga miyembro ng CBBC Los Baños, ay mga scientifically trained thoughts. Andyan nga naman ang International Rice Research Institute, andyan nga naman ang Philippine Rice Research Institute, andyan nga naman yung Sharka, andyan yung mga international, andyan mga universities, andyan lahat. Andyan ang Scepter College. So yan, tingin nila. So kaya natin mag-solve ng problema. Pero may hinihingi ng Diyos ay yung prayer fruit. Yung ikaw ay talagang humihingi sa Diyos, lumuluha ka kasi wala kang magawa. Kasi kahit na matalino ka, hindi mo kakayanin. Kahit may pera ka, pero alam mo na hindi niyan magiging solusyon. Kahit na ikaw ay aral ng lahat ng mga educational and research institutes, ang lahat ng mga bagay ay hindi pa rin kakayanin. Kaya ang isang mananampalataya ay walang gagawin kundi lumuha at humingi to beg God. That's the fruit of our prayers. Yun ang hinahanap ng Diyos. Pero ang tanong ko, ilan na sa atin ang merong ganyang iniyak sa Panginoon para maibigay ng Diyos ang pangangailangan? Kaya nga tayo mayroong monthly na prayer, round the clock prayer, at maging ating fasting. Na kung minsan ay kahit man mahirap, ikaw ay marahil ay gutom na. Pero kailangan mo pa rin humingi sa Panginoon. Iniiyak natin yan. Ilan sa atin na nakapagtagumpay doon sa kanilang besetting sin? Sa kasalanan na meron ka,
na paulit-ulit mong ginagawa. Alam mo kung bakit lagi mo pa rin nagagawa? Because you do not have time to go and ask God and beg so that He can only release you from that besetting sin. Kailan ba natin nagkaroon talaga ng perfect hatred against sin? Nakakala natin ay mga kasalanan yan ay okay lang sa harapan ng Panginoon kasi lahat naman ginagawa at hindi naman ako nahuhuli at okay lang. Pero kailan ka ba humingi sa Diyos, Panginoon, alam ko masama ito at kahit kailan ay hindi ka natuwa sa kasalanan ito. And I pray and I ask that you put in my heart, you put in my mind, you put in front of me that I must also have a perfect hatred against this sin. Kaya nga, kahit na anong pilit sa'yo ng iba at kahit nakikita mong ginagawa nila at masaya pa rin sila doon. Yung isang mananampalataya who has already reached that hatred against his sin, sabi niya, hindi ako masaya dyan sa klase ng buhay na yan. Alam mo kung bakit palagi tayong kagaya din ng unbeliever? Sapagkat wala tayo tagang panalangin na kagaya ng panalangin ni Ezra. That he cried, na nagbablush siya sa Panginoon. Sabi niya, nahihiya ako, Panginoon, sa aming ginagawa. Nahihiya ako sa aking sarili. Nahaharap sa'yo. Sapagkat meron kaming kasalanan and He looks at sin as really great sin. Hindi lang dahil parurusahan ako doon na hindi ako makakanta, na hindi ako sa front line, na hindi ko magawa yun, kundi dahil sa harapan mo, Panginoon, it is a sin and that you hate it, and it was that sin that your blood was shed at Calvary. That your body was battered because of my sin. Na dahil dito sa kasalanan ito, kaya ika'y sinampal ng maraming mga tao. Ika'y dinuraan. Sa ating panahon dito, worldliness seems to be just a lifestyle that we can also have as a Christian. Kailan ba tayo talagang humingi sa Diyos na makita natin how great this sin is of worldliness? Na ito talaga yung nagpapako doon sa katawan ng ating Panginoon. The nails that pierced Him was because of our sin. Yung katawan niya that was already battered, yung lacerations that it has received, doon sa flagellations, it was your sin and my sin. Hindi ka nga pumatay. Nagsinungaling ka, white lie. But that's still sin in the eyes of God. Hanggang kailan ba ang mga Kristiyano ay makita ito ng Diyos, na makita niya sa atin, sa ating puso, na tayo lumuluha sa ating kasalanan at lumuluha that I can overcome my sin. Prayer fruit. Yan kaya talaga lumuha sa Diyos, lumuhod. Na kailangan mo mapagtagumpayan yung bagay na ito. Ang tamad ko, Panginoon. Ang lamig ko sa iyong salita. Ang tigas ng ulo ko sa iyong panawagan. Ano nakikita natin? That we have asked the Lord. At ngayon, basta sa mga preaching ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, ang lamig ng puso ko. Nababasa ko ang mga salita. But you do not touch my heart.
Hindi ba natin nakikita na yung panlalamig natin sa Panginoon is a backsliding and that God is hurt? Kailan ba talaga tayo kasi huling lumuha sa Diyos at hiningi sa Kanya? Ang mga bagay na ito, He looks for fruit. Kaya sabi niya, if the Lord comes, will He find faith? Will He find faith? Pag tumingin sa atin ang Panginoon, in the midst of our amens, in the midst of singing, there is power in the blood. In the midst of all our boisterous worship here, pag tumingin siya sa puso natin, meron bang prayer fruit? Na't ikaw at ako ay sinagot sa ating mga panalangin. Kahit kailan ay hindi kayang gawin ng kahit sino. Alam mo, makakakaya lang talaga na magkaroon ka ng perfect hatred sa kasalanan. Diyos mismo. Sa mga kasalanan mo, sa bitterness mo sa buhay. Diyos lang makakapag-alis niyan. Yung galit mo sa puso mo. Hindi kakayanin niya ng pera. Hindi kakayanin niya ng pagiging busy mo sa lahat ng mga ginagawa mo. Hindi dahil busy ka sa lahat ng mga bagay, tapos na hindi mo nakakalimutan mo. You know, when there is bitterness and there is sin in your heart, it will ultimately grow and it will ultimately destroy your life. Yung katigasan ng puso mo. Prayer fruit. Will He find that fruit? And do we have that fruit? Yun po kasi yung gift of eternal life, mga kapatid. And the gift of eternal life, remember that we have two natures. The old sinful nature and the new man or the new creature. Nung binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoon, nandyan na ang buhay na walang hanggan, nandyan na ang new man. At meron na yan laging away. The old sinful man and the new man. Di mo naman pwedeng patayin yung old na patayin. As in, kumuha ka ng kutsilyo at laslasin mo sarili mo para mamatay na nga itong old sinful man na ito. That it takes great time of prayer. It takes time, to be holy and seek the Lord. Kaya kumusta yung prayer life mo kasi? Ano ba lagi mong pinagpipray? Bilang mga anak ng Diyos, naghahanap ng Diyos ng prayer fruit. Amen? Yung mga bagay na maimposible, walang makakagawa niyan kundi ang Diyos. At pag sinasagot ka na, dapat meron ka number 1, number 2. Alam ko ito sinagot na ako ng Diyos. Kaya nga nakakapag-testify ka. Kaya nga nakakapag-encourage ka na sa iba. Kaya yung nakikita mo na the same problem that you and your brethren are suffering, pwede mo na silang i-counsel. Do you know why? Because you have experienced the fruit of your prayer in asking the Lord. Masasabi mo, alam mo, kulang lang yan sa luha. Kulang yan lang ng luhod. Huwag mo nang patagalin. Amen? Huwag mo nang patagalin. Huwag mong aalagaan yun. Huwag mong sasabihin, natural lang naman to. Hindi yan natural. Kung yan ay kasalanan and worldliness, hindi yan natural. Yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos at galit ang Diyos. Kaya na we withhold lahat ng mga blessings sa iyo. Kaya kailangan, iyon po kasi yung susi ng blessing ng Panginoon.
So prayer fruit. And second fruit, soul fruit. Soul fruit. You know, dahil ang gospel ay para sa kaluluwa. Amen. Amen. So tanong sa iyo, yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Diyos, nagkabunga na ba yan? Sabi mo, ligtas ka. Sabi mo, pupunta ka sa sangkalangitan. Pero ilan na ang nabahaginan mo para magkaroon din ng kaligtasan? Kaya nga, soul fruit. Diba? Dapat talaga, lalo na pagbago ka, ay alamin mo pa paano ko ba isi-share to. Kaya yung mga bago, napakagandang ating tracks. Pwede nga basahin mo yun sa kanya at nandun na naman ang one-liner explanation. Basahin mo sa kanya yan. At ito yung kanyang mga gagawin. At kapag yan ay nanampalataya at buong puso siyang nanampalataya at siya ay nanalangin that he confess that Jesus is God, that he died, that he confesses that Jesus died for his sin at muli siya nabuhay and he believes that, only that for his salvation, then certainly he is saved. Mas lalo na kapag ang tagal mo ng mananampalataya, ay ilang bunga mo na. Hello? Ay dapat ay makita mo na naghahanap ng bunga ang Panginoon. Ang yayabang pa natin kung minsan na mababait na tayo. Kasi yan, soul win ng soul win, pero ito naman ganun siya. Buti nga nagso-soul win yan. Kahit ganyan siya, ikaw, ang bait-bait mo, pero wala kang soul winning. Tingnan niyo, 1 Corinthians, yung mga nagmamagaling. Kasi, alam mo, dapat kasi magbago ka muna bago ka mag-soul winning. Maganda po yun na magbago ka. But that is not according to the Word of God. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse number 34. Tama ba ako? Awake to righteousness. Was that? Romans pala to. Ano sabi? Verse number 34. Let's read. Awake to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Amo, kung ikaw hindi nagso-soul winning, samantalang marami ang nandoon sa maling kaalaman, hindi ka nagsasalita. Ang sabi ng Panginoon, I speak this to your shame. Mahiya ka. Mahiya ka. You speak to them the Word of God. That's what people need. Pero hindi ko sinasabing magpawardi-wardi ka ng buhay mo. Sapagat ang totoo na soul winner, alam niya, nagsisikap siya na magbagong buhay. Pero marahil may mga pagkakataon nagkakamali siya. Yes, nagkakamali siya. Pero kailangan pa rin niya magsalita. In fact, kapag nagkakamali nga tayo, lalong tayo nakakapag-emote. Kasi alam mo naman, nakakahiya yung ginawa mo. Pero pag nalalaman mong pinatawad ka ng Diyos, na kahit ikaw ay makasalanan, masasabi mo sa Kanya, alam ko naman makasalanan din ako eh.
And I am not worthy to say this. Pero alam mong pinaniniwalaan ko na lang yung sabi ng Panginoon, ang sino mang lalapit ay hindi niya itataboy. Ang pinaniniwalaan ko na lang, ang sinong humingi ng tawad ay siya'y patatawarin. Ang sino man na lalapit sa Panginoon ay ito. Kaya nga, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Rather than a Pharisee saying, tingnan mo, souvenir na yan, buhay niyan. Wow. What a Pharisee. What a Pharisee. Ang pag hindi ka nagso-soul winning, shame on you. Shame on you. Mahiya ka sa balat mo. Pero may anak ka ng Diyos. That you know the truth. Yet you do not speak out the truth. You are the light. Pero nakita mo na madilim ang paligid, lahat sila nagkakatumbahan na. Pero alam mo, sapagkat ikaw yung ilaw, ayaw mo mag-ilaw. And you send them to hell. Ikaw mismo ay ginagamit na ng dyablo para ang mga ito, para ang mga yan ay mamatay na hindi naririnig ang gospel. Samantalang ikaw ilang beses na. Kailan ng kaluluwa na bunga mo? Nakikita mo ba yung mga bunga mo? Nasaan ang bunga mo? Abay, dapat may makita kang bunga. Soul. Yung kapareho natin. A Christian bears another Christian. May bunga ka ba? Hahanapin nyo ng Diyos. Hindi niya nahahanapin ang iyong matataas na ma-score. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-aral ng grammar. At sasabihin mo na sa akin, Pastor, pwede ba mag-soul winning na lang tayo? Ang grammar at soul winning magkaiba. Dahil ang souls at saka soul magkaiba. Yung souls, ano ba yung souls? Ha? Plural, di ba? Yung soul, similar. Singular. Okay. Pero biro mga kapatid. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-aral. Wala akong sinasabing ganyan. Dahil hahanapin naman ng mga magulang nyo sa inyo yung pag-aaral nyo. Amen. Dahil pag ako ang magulang, pagkatapos hindi alam ng noun yung anak ko, ay tutuktukan ko talaga yun. Lalo na pag nasa college na, hindi pa alam yung noun, naku po, ay babalik ko yan sa grade 1. Biro mo, ang dami niyang nakaing, dami ng baon. Hindi na nga nagtatrabaho sa bahay kasi akala ko nag-aaral. Oh. Hahanapin ng magulang nyo yun. Sila ang hahanap. Tapos pag nag-apply ka ng trabaho, hahanapin nila yung mataas mong grade. Oh, di ba kayo nag-aaral tapos pupunta kayo at magtatrabaho? Siyempre yung boss, ang hahanapin niya, patingin nga yung grade mo. Oh, pero hindi hahanapin ng Diyos yung grade kasi hindi naman yun ang hinihingi niya. Yung boss mo ang hihingi nun. Ang pinag-uusapan natin, yung hahanapin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kahit matalino ka, kung hindi ka naman soul winner. Oo, galing mo. Galing-galing mo sa school. Tuwan-tuwa sa iyo ang mga teacher mo at sa mga kaklase mo. Ay di, napalakpakan ka na. Ayos na. Sapat na yun. Pero ang hahanapin sa iyo ng Panginoon, yung mga kaluluwa. Ilan na nadala mo sa Panginoon?
Ilan ang nadala mo sa simbahan? Ilan ang nadala mo sa simbahan? Dalawa lang yung nag-i-amen doon. Ilan yung nadala mo? Ilan yung bina-Bible study mo? Yun yung mga bunga na hahanapin ng Diyos. Kaya dapat lalo na pag frontliner ka, di ba, ang ating goal every week na souls to be won ay 2,000. Ilan ang dapat madala mo? Dapat maka 20 ka man lang every Sunday. Every Saturday na report. So wag mula bukas hanggang sa Sabado, dapat may 20 persons ka na na-win sa nakaluluwa. Paano nga ang tamad natin pero masipag tayo sa iba? Masyado tayong sa ating boss at saka sa ating mga teacher. Kasi ang daming ginagawa sa school. Buti pa yung teacher mo. Pagkatapos yung project mo naman, nung magkatapos mong magsayaw, wala na. Nag-practice pa kayo doon sa ano yung tawag niyan, yung, di ba, yung may mga, ano yung ginagawa nyo noon, yung may video pa kayo, tapos i-upload nyo pa sa Facebook. Hahanapin talaga yun ng teacher nyo, binibigyan mo ng panahon yun, nagpupuyat. Pero yung hahanapin ng Diyos na kaluluwa, ay wala ka. Nai-stress ka sa kanila, pero tuwan-tuwa ka naman. Kahit napipressure ka sa boss mo, ginagawa mo pa rin. Pero pag pressure ka ng Diyos, na ikaw ay dapat magdala ng kaluluwa, 20 souls, one. Samantalang binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Na mapag-Bible study ka na at least 3 or 4. Gasino na lang yung 3 tao at 4 na tao na mabahaginan mo ng salita ng Diyos every week. Nababalik-balikan mo para mabigyan ng salita ng Diyos. Gasino na lang yung madala natin sa simbahan. Soul fruit. Yan ang hanapin ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo. Paano tayo makakapagdala, Pastor? Paano kaya? Nagtutulungan na nga tayo eh. Yung isang kaluluwa nga, pinag-iisahan natin eh. Sama-sama na yung division para doon. Mga areas nandun, no? Dinadaluyong natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Sige na, sama ka na. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw naman yung nang-o-offend. Ikaw naman yung hindi papansin sa bisita. Bira, taga rito ka na, ayaw mo pang pansinin pag bisita, di ba? Dapat kasama sa kausap nila. Lagi mong pinapansin yun, mamaya magkaaway na kayo, yung BFF mo. Pansin ka lagi dun sa BFF mo, magkatabi pa kayo lagi. Ang hirap pa nung usher sabihin, dito na kayo, dito na. Oh, nahihirapan pa sila, tumutulong pa ako. Ang hirap mong utusan, paano nakasama mo na doon yung nandoon ka na doon sa nandiyan ka na sa donated by na upuan. Yung parang yan na yung yan yung upuan mo at ito lang dito ako lang ang uupo dito. Wala, this is my nest. No man, no one can take away my nest. Bira, diyan ka na nangingitlog. Ay, dapat pag ikaw, ay mga kaluluwa.
Kaya dapat pag ikaw ay member ng church na ito at sinasabi mo anak ka ng Diyos, di ba mayroong nagtiyaga sa'yo kaya ka nandito? Amen. May nagpray para sa'yo. Ay bakit hindi rin ang yun ang gawin mo para doon sa iba, sa kaibigan mo o kaya doon sa isang tao? At marahil hindi natin pakakilala, pero gusto mo siyang mabalikan at ma-Bible study. Hindi ba magandang gawain yun? Sabi mo, hindi kasi ako, wala akong time. Ayan ka na naman siya, walang time. May time ka. May time ka, ayaw mo lang ibigay sa Diyos. Ayaw mo lang maglagay ng oras para sa kanila. Bigyan mo ng oras. Para naman magkabunga ka. Kaya nga pupuntan mo sila, babalikan mo ang daming mga new converts natin na nangangailangan ng mga mananampalataya na tagal-tagal mo na, wala ka pang bina-Bible study. Shame on you. It's really shame on you. Lalo pag-graduate ka ng academy, araw-araw, tinuruan ka paano mag-Bible study. Tapos wala kang Bible study? Why campereth it to the ground? Kasi pastor, I am not qualified. Sino bang qualified? Puntahan mo lang siya. Kung ano narinig mo, dito sa pulpit, di yun ang gamitin mo. Amen? Mahirap ba yun? Kung noon nga, naka-text, ay, kita-kita tayo sa SM ha. Ikaw pang nagyayaya sa kanila. Bago ka nga maligtas eh. Tawagin mo lang, pare, inuman tayo dito sa bahay. Akong bahala sa serbesa. Oh, di ba nagdadatingan sila, alas 4 pa lang ng madaling araw. Tapos itutumba nyo na lahat-lahat doon. Soul fruit. Ay dapat pag narinig mo na salitang ito, if you're a child of God, iluhod mo na sa Panginoon at magbago ka ng buhay at magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga meron tayong Christmas kantata. Makapagdala ka na. Nahihirapan ka, ang hirap talaga mag-invite, pastor. Tama naman eh, mahirap naman talaga eh. Pero malaman, Christmas ngayon, meron kaming musical, meron kaming kantata, sama ka. December 22. Ikaw mismo, ang kukuha, magfa-follow up sa kanila, kukulitin sila. Amen? Ay, yung iba, wala naman kasing goal. Hindi niya pinagpipray. Hindi niya kinukulit. May oras sa lahat ng bagay, pero wala siyang oras para kulitin na makarating. Amen? Soul fruit. Dapat bilang anak ng Diyos, magkaroon ka ng bunga. That fruit should remain. Pangatlo, service fruit. Service fruit. Yung paglilingkod mo sa Diyos. Ayos na, maganda ka na. Pogi ka na. Ayos na ang tindig mo. Marunong ka na magsalita. Tanong, ano naman yung ginagawa mo sa bahay-sambahan ng Diyos? Ako po, pastor, nagpapa-usher ako. Yung pag sinabi ng usher dito, nasunod ako. Pag sinabi ng song leader, let's stand up, tatayo din po ako. Wow.
Yun lang yung sa'yo. Hindi yun service. Ang nagsaservice sa'yo, yung usher. Yung nagsaservice sa'yo, yung... Kasi nakaupo ka lang. Pag ikaw ay nakikinig ng preaching, ang nagsaserve sa'yo, ay yung preacher. Amen? Oh. Kaya nga, pag may visiting preacher tayo, talagang nauupo ako dyan kasi gusto kong magpa-serve. Hirap yata yung sigaw ka ng sigaw ng kada service. Oh. Di ba, Robin? Alika nga, ikaw mag-preach din eh. Gusto mo mag-serve sa Diyos? Di ba, ang Panginoon, paano siya nagsiserve? Nagpipreach siya, nagtuturo. Ano yung tinuturo niya? Eh, siyempre, hindi ML. Ano tinuturo niya? Salita ng Diyos, the kingdom of God. So, ito yung service. So, ang ginagawa mo sa gawain ng Diyos. Taga-dumi po doon sa, sa CR. Para po mililinisin sila. Oh, service. Tingnan niyo yung mga nakalagay ng mga halaman dyan. Service. Maayos na bang pagkakalagay nito? Nung minsan kasi, nakita ko, hindi na naman nasa gitna. Dapat nasa gitna. Yan. Sino ba naglalagay dito? Yan. Leo, ikaw ba yun? Tapos tingnan niyo yung di ba? Pag tinitingnan mo, tingnan mo din yung tayo ng halaman. Kung maayos yung tayo niya, di ba? Hinahanap mo yung saan siya, So, hindi lang mo inilalagay dyan. Service. Yung iba, papasok na lang dito, malinis na. Late pa. Pero maraming salamat sa Panginoon, may nag-serve. Amen? Buti nga malinis eh. May nagbukas ng aircon. Amen? Maraming salamat, may nagbigay ng mic. Service. Yun ang hahanapin ng Diyos. Anong ginawa mo? Para yung salita ng Diyos ay tanggapin ng tao. Kaya yung service na yan, kaya may simbahan. Dito. Kaya may church. Kaya makapaglingkod ka man lang sa Panginoon. At dito sa ating simbahan, every single person has certainly a part of service. Wala naman tayong pinipili, hindi tayo humingi ng, ano bang credential mo? Patingin nga yung curriculum vitae mo. Curriculum vitae. Patingin nga, meron ka bang curriculum vitae? Bago ka maging Sunday school teacher. Ito kasi gusto mag-Sunday school teacher. Ang curriculum vitae mo, meron pa? Wala? Bakit hindi hiningan ng Sunday school? Inaglista ka lang doon sa aking listahan. Kasi para maipag-pray lang kita. Hindi natin hiningi yun. Because everybody else has a part in the service of God. Kaya kung ikaw ay ayaw maglingkod para sa Panginoon, sa kanyang gawain, to advance the kingdom of God and to strengthen the church. Di ba yun ang nakalagay sa Ephesians? Ano nakalagay sa Ephesians? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. This is the body of Christ. Anong ginagawa natin para tumibay? Anong ginagawa natin para lumago? Do you have a part? You must have a part. Dahil yun ang hahanapin ng Diyos. Anong ginawa mo sa aking simbahan? Yun naman ang hahanapin ng Diyos. Hindi anong ginawa mo para doon sa boss mo, para doon sa just your family. Ang hahanapin niya ay yung ginawa mo doon sa simbahan niya.
Kaya ngayon pa lang, bago magtapos ang taon, ay dapat marunong ka na sasabihin, Lord, I want to serve you in the church that you have built. So, ang gagawin mo, service fruit. Number 4, giving fruit. 5 na lang. Giving fruit. Ulitin ko, ang hahanapin ng Diyos, yung pagbibigay natin ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi yung pagbibigay natin na pamantayan mo, pamantayan ko, kundi pamantayan ng Diyos. Remember that the church or that the Word of God teaches about tithes and offering. Ulitin ko, that the Bible teaches about tithes and offerings. Yan ang tinuturo ng Panginoon. In fact, ang sabi pa nga niya, this ought to be done. Kung ano ang tinuro sa inyo, galing sa salita ng Diyos, kahit dun sa mga pariseo, sabi ng Panginoon, gawin nyo yung tinuturo kasi nandun sa salita ng Diyos. Pero huwag niyong gagawin yung kanilang ginagawa. Kasi iba yung tinuturo nila, pero iba yung kanilang ginagawa. You do that out of love for the Lord. Yun ang wala sila. Merong mga gumagawa, nagbibigay, pero hindi ayon sa pag-ibig ng Panginoon. Giving fruit. Kaya nga ngayong Christmas, meron tayong, ano nga ho? Christmas gift. It's a gift of our acknowledgement that thank God Jesus gave Himself. Na tiniis niya ang magkatawang tao. It's a token. It's an opportunity that we can give for the Lord. Bilang mga mananampalataya, dapat talaga ito pinagpe-prepare natin sa ating buhay. Sa panahon ng Kapaskuhan, sa panahon ng the end of the year, ay dapat lang talagang tingnan natin kung saan tayo dapat talaga nagbubuhos ng mga binibigay ay sa gawain ng Panginoon. Marami ang mga sky is the limit na pagbibigay pero hindi para sa Diyos. Di ba? Nakakatuwa isipin, mga kapatid, magagamit natin yan na doon sa main entrance ng atin pong dinedevelop na bahay-sambahan. Ito yung ating Christmas gift to Jesus. Diyan natin dadalhin. Amen? Amen? Bilang mga mananampalataya, pag nakikita mo yung gate na yun, hindi ko nga alam, dapat talaga mayroon ng plano. Iba't ibang plano yun eh. May planong, ano daw, dapat yung, ano ba yun? Yung de-remote. Kaya yung mga nagbigay lang ng pang-entrance, yung bibigyan ng remote para pagpasok niyan. Tapos, so yung mga hindi magbibigay sa Christmas gift, ay maghintay muna, magmanual na lang. Sabi nila, ganun yan. Eh. Yeah, yung, maganda nga yun. Eh. Sasabihin ng guard, Amen, praise the Lord. Kasi dito yung guard, sabi ko, yung guard, 4 yung inyong babantayan. Yung Genesis gate. Asan yung Genesis gate? Yung unang gate. Yung bulok na. Yung bulok. Yung sinipa ni Christine nung nakaraan. Yan, di ba? Kaya natanggal yun eh. Nakita niyo yun? Natanggal yung gate na yun eh. Oo. Ay, galit na galit daw si Christine kasi hindi siya sinipot ng kanyang asawa. Yung kakasal. Oh. Kaya nagtagal siya, 24 hours niyang umiikot. Yung hangin. Oh. Natanggal yung yung gate na pantao, diyan, yun sa Genesis, yun sa umaga.
Buti na lang, may dong na nagkabit nun. May rimar og nagod. Oh. Yan. So, may nag-serve para maiayos yun. Amen? Oh. Tapos ano pa? Yung gate na yan. Tapos yung John Road, kasi the way. Yung access road. Tapos yung King James Road daw. King James, yung pinaka-main. Tatlo na yun. Pagkatapos yung pang-exit gate. Yun yung babantayan nung guard. Dapat nakasara lahat. At kapag may papasok, dapat bubuksan niya lahat. Kaya kung merong papasok dito sa access road, bubuksan niya muna, isasara. Tapos may naghihintay doon sa entrance, tatakbo siya para buksan. Ay, di tama-tama. Mawawala yung mga malalaking tiyan. Pas maliban dyan, yung coffee store, babantayan din niya. Oh. Biro mo yung kaniyang gawain, tapos hindi na siya makakapag-cellphone. Ay kasi nagsosoul winning daw siya doon. Oh. Biro mo yan sa dami ng gawain dito, pagkatapos ayaw mo pang maglingkod sa gawain ng Diyos. Ba't ko sinasabi ito mga kapatid? Kasi malawak yung gawain natin. Ang sinasabi ko, maraming gagawin dito sa gawain ng Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, anong ginagawa mo? What's your service? Ayun nga, nagkakabit pa tayo ngayon ng mga bubong na nawala. Amen? Pagkatapos susunod ay doon sa pavilion. Pagkatapos ay dito sa coffee. Pagkatapos ay yung para sa parking, mga hinihingi ng gustong mag-park doon. Doon daw ay lagyan ng bubong para doon sa mga sasakyan. Ng pay parking. Kasi gusto rin ng may bubong. Oh. Ano pa? Ay, marami. Maraming gawain dito. Amen? Kaya may service. Mayroon ka bang ginagawa? Buti nga pag Saturday, nakakatuwa yung mga choir member at saka mga Sunday school teacher. Nagpe-prepare ng mga rooms. Amen? Ay nawa, hindi lang mga choir member. Bawat isa sa atin. Bukas nga, maganda talaga yung mga projects natin sa CBBC-LB na maayos. Para sana ay mawala na at makita yung malinis na doon. Kahit man masakit sa puso ni Michael, lahat ng mga saging ay tanggalin, ay tatanggalin na natin. Para gawin natin mga gulay. Oh. At para saan yun? Gagamitin pa rin natin sa gawain ng Diyos. Service. Ang gagawa mo. Bising-busy ka sa iba. Ba't hindi ka magbigay ng oras sa gawain ng Diyos? Nakakatuwa na may mga nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. At yan ay hindi swelduhan. Pakain lang ba? Kung may makakain. Sabagay, marami naman pong saging, ubod ng saging na ulam. Service. Yun ang totoong Christian service. Amen? Kailangan natin talaga magbigay. See? Maraming mga gagastusan. So, kumusta ang giving mo, kapatid? Kumusta ang giving? Dapat ngayong December, mas malaki ang giving natin. Amen? Oh, dami nyo namang mga namamaskong mga di ba? Oh, ibigay nyo sa Panginoon. Okay, and then number 5. Amen? Di pa tayo tapos. Huwag muna kayong magsuot ng mga sapatos nyo.
Nagsusuot na kayo eh. New life fruit. Alam mo kasi bagong buhay, may bagong lifestyle ka dapat. Amen. Dapat bago na yung lifestyle mo. Bilang mga anak ng Diyos, dapat talaga'y sumusunod ka sa agos ng buhay simbahan. Dapat ay tanggalin mo na, dapat utay-utay kang umalis doon sa buhay ng sanlibutan. Kundi mag-adapt ka sa buhay ng nasa simbahan. Bilang mga anak ng Diyos, yung uri ng iyong kaisipan ay dapat yung uri talagang kaisipan ng pangsangkalangitan. Dapat ay mawala na sa iyo ang pagiging makasarili mo at pagiging materyoso sa buhay. Dapat ay nagkakaroon ka ng bagong kaisipan. Dapat magkakaroon ka ng bago na dinedesire sa buhay mo. At dapat makikita yan sa mga actuations natin, sa mga ginagawa natin, sa mga activities natin. Ano kung minsan, maraming mga Kristiyano, talagang kanina nga, di ba, sa amin, maraming mga Kristiyanong sabog. Ay sana'y wag nang magkaroon ng sabog dito ng mga Kristiyano. Magbago ka kasi ng buhay na. Yung tamad, dapat ikay magbago-bago nga. Yung mga matigas ang ulo, yung pwede ka naman palang sumunod. Ay, ba't di ka na lang sumunod sa Panginoon? Yung mga laging ang kanyang awitin ay unsaved na mga awitin, dapat baguhin mo na yan. Magbago ka ng kaisipan, magbago ka ng buhay. Yung mga church life para sa iyo ay dapat talaga seryosong bagay. Hindi parang namasyal ka lang. Parang nanood ka lang. Parang sa pakikinig din ng salita ng Diyos, parang hinihintay mo lang yung huli, yung number 5. Siguro pagod na si pastor nun. Hindi, kaya ko na 2 oras to. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay may bagong buhay, tumayo at magsabi ng malakas na amen. Okay, so marami pang mga hindi bago ang buhay. Take your seats. Nagising kayo? Oy, sabi ko sa inyo eh. Ay kailan, bilang mga anak ng Diyos, dapat talaga ay may bagong buhay ka. May bagong goal ka sa buhay mo. Dapat ngayon ay ang mga goals mo sa buhay ay hindi na yung mga dati, kundi dapat ang goal mo, meron kang kasama ka doon sa soul winning, mas marami ang soul winning, kasama ka sa magbibigay ng faith promise. Dapat yan ang goal mo sa buhay, bagong buhay. Ito yung mga hahanapin ng Diyos na fruit. Hindi yung nananatili ka sa dati mong klase ng buhay. Huwag ka na maghintay ng New Year para magbago o kaya sa birthday mo. Baka hindi na dumating yun. Huwag na sa Pasko. Ngayon, ang araw ng pagbabago. Bago tayo magtapos, dapat mayroon ka ng goal sa buhay mo. Ng bagong buhay sa Panginoon. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkalob mo po sa amin para aming bigyang pansin ang naisin mo po na dapat ang bawat isa sa amin nagsasabing ligtas na tumanggap ng inyo pong gospel ay may mga bunga. Bunga sa pananalangin. Bunga ng mga kaluluwa. Bunga sa paglilingkod. Bunga namin sa pagbibigay. At bunga
ng bagong yugto ng amin pong buhay. Mga pagbabago namin. Maraming salamat po sa pagkakataon. Manguna ka po maging sa invitation, sa altar call. At nawa ang bawat isa sa amin that we would take cognizance to your being a fruit checker. Ikaw po ang nag-utos na kami ay dapat magbunga. At nawa ang bawat isa sa amin ay maging concerned bago man lang matapos ng 2024 sa mga bunga na nais mo pong makita sa amin. Maraming salamat po sa time na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, I know that the Lord has spoken to you in some ways. Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon ang mga bagay na yan?